Bakit kailangan mo maghanap ng maluwag pero mas mahal naman na sasakyan kung meron namang mas mura na pwedeng pagpilian? Yung tipong hindi ka bibitinin sa spasyo sa kargahan pati sa mga sasakay na pasahero at uupuan. Isang affordable na light truck vehicle na naman ang tatalakayin natin at nagmula rin sa isang Japanese car automaker dito sa bansa. Naglalaman ng sulit at practical na quality. Sa presyong abot kaya ay matutupad mo na ang pinapangarap mong family car. Malamang isa ka rin sa mga naghahanap ng ganitong klaseng sasakyan kaya mas maiging pakatutukan mo at huwag kaligtaan ng mga dapat mong malaman ng mga katangian ng modelong ito at bawat nilalaman. Pati na ang kabuuang presyo na siguradong iyong magugustuhan. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification. Magandang araw mga kaibigan, narito na naman po kayo sa aking bagong video para i-check at talakayin sa inyo na natin ang to. Isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada, katipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nanggagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin, ang Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang. Walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan. Kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wishbone habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Bibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Travis na S at ang Isuzu Travis na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Travis S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Travis L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo. Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia na chassis, body at ulo lang. Ayaw pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan ang siguradong makakaupo riyan.
Meron pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan, ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis utility body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Kaya naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber, kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input, pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumababay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet, low box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin, gaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng power steering type na klase ng manubela, kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion, kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan, dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman nito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos ng walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuuang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. May taas ito na 195.5 cm at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan ay nasa 20 cm, kaya mataas-taas na ring tingnan. Meron nitong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. So ibig sabihin mga kaibigan, bagay na bagay ito pang deliver at partner talaga sa negosyo na may iabot kayang presyo
na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito. Ang modelong to ay available sa mga Isuzu branch dito sa bansa. Kaya kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion sa ibaba ng video na ito. Malaki talaga ang naitutulong ng mga transportasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay na kung saan ito na rin minsan ang ginagawa nating panghanap buhay at negosyo. Marami ang nagsasabi na dito sa bansa kung ang linya ng hanap buhay mo ay pagmamaneho o pagdi-deliver, isa sa maaari mong bilhin ay ang mga van o kaya naman ang mga light duty na truck. Kaya na lamang ng tatalakayin natin yon. Isang pambihirang sasakyan na matagal na rin palang nasa bansa, ang ngayon ay mas namamayagpag pa dahil sa pagiging maaasahan nito sa hanap buhay at pagninegosyo. Mula sa sikat at kilalang brand na Isuzu Motor Philippines, ang light duty truck na Isuzu Travis 2023. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Isuzu Travis utility van sa Pilipinas ay isang light-duty na truck na idinisenyo upang makipagkumpetensya sa Mitsubishi L300 na pareho ring namamayagpag. May 20 seating capacity na rin ito at malawak na space for cargo. Pwedeng pampasahero at lalong pwedeng pangkargahan. Yan ang pangunahing gamit sa modelong ito. Bali, konting background lang muna. Binibenta at ginawa ito sa bansang Indonesia at iniluwas sa ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pagpapagana sa truck ay isang pamilyar na makina mula at nanggaling sa AUB ng tatak ang Crosswind. Marahil maraming nakakilala sa Crosswind, ang legendary commuter na SUV sa bansa at matagal-tagal na rin nating pinagkakatiwala ang service sa pang-araw-araw. Yan ang ginagamit na makina para sa Isuzu Travis utility van ngayon. Kaya asahan mo na may kalidad ka rin dito nga asahan at matipid sa konsumo. Ngunit ano pa nga ba ang meron sa Isuzu Travis? Ito ay pinapagana ng 2.5 liter diesel engine, 4-cylinder 16 valve na nakakonekta naman sa fuel supply system na CRDI at pinagsama-samang emission norm compliance na Euro 4. Kaya kahit naka-diesel ang makina ay hindi ganun kausok at eco-friendly na rin. Pagdating naman sa performance, ito ay may maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 RPM at 177 Nm of torque naman sa kada 1,800 revolution per minute. Ang naka-manual transmission ay may gearbox na 5-speed at kayang humataw sa lakas nito na sinasabi ng marami kahit may karga itong mabibigat ay kayang tumakbo ng hanggang sa 165 km/h. Kayang-kayang umarangkada kahit pa sa mga akyating lugar na may kargada. Yan ang aasahan mo dito. Isa pa, pagdating sa external design ay halos katulad lamang din yan ng itsura ng L300 ng Mitsubishi. Mas malaki nga lang ang mga ilaw nito na naka-halogen type ang headlamp at naka-bulb type naman ang iba pang mga ilaw nito. Ang buong kahan nitong sasakyan dito sa may rear cabin ay gawa pang sentro manufacturer. Ang otorisadong paggawaan ng rear cabin nitong utility truck na Isuzu Travis. Kaya ang aasahan mo din dito ang pagiging matibay, waterproof at siguradong maaasahan sa mabibigat na ikakarga. Itong Isuzu Travis pagdating naman sa chassis and suspensions, naka-double wishbone ang front nito at lip spring naman with shock absorber and coil spring ang rear suspension naman. Kaya kahit pati sa malulubak ay napaka-reliable niyan, pang heavy duty. Kahit pakargahan ito ng mas mabibigat pa ay siguradong susuportahan ng matitibay na suspensions nito. Pagdating naman sa safety measure, sa front ito ay ginamitan ng naka-ventilated disc type at rear brake na drum brake type. Ang mga gulong naman nito ay naka-tube tires pa at rim type na wheels. Ang kabuang sukat
naman ito ay nasa 195 by 55 R14. At para naman sa detalye ng manubela, ito ay may steering type na hydraulic power at gear type na rack and pinion at power steering na rin. Kung itatanong mo, ang handling nito ay napaka-smooth at swabe lang. Dako naman tayo sa fuel consumption nito. Sobrang tipid ng modelong ito, kaya kahit papano ay marami-rami na rin ang nagkakagusto dito. Sa 50 liters na full tank ay tiyak na malayo-layong lugar ang malalakbay mo gamit ang modelong ito. Dahil kayang umubos ng 1 litro nito sa kada 21 kilometer na layo ng tinakbo. Ang Isuzu Travis Utility Van ay marami na ring mga safety features, gaya na lamang ng front impact beams. Meron na itong engine check warning at kasama na rin dyan ang side impact beams. Ang mga impact beams na to ay kumokontrol sa paglala ng damage kapag ito ay nagkaroon ng kolisyon o pagkabangga. Meaning to say, once na mabangga ito ay hindi masyadong mapupuruhan ang mga nakasakay dito. Meron na rin itong kasamang parking sensor, kaya kahit papano, kahit ikaw ay beginner pa lamang din sa pagdadrive nito ay mas safe na rin ito kung ipapark mo. Ang instrument panel naman ito ay naka-analog display pa, pero madali na lamang ding unawain yan. Ang mga notification na lumalabas dito, kagaya na lamang ng digital clock, digital odometer at may tachometer, RPM at marami pang iba. Pagdating naman sa iba pang interior features, meron na rin itong USB and auxiliary input na pwedeng pagsaksakan ng gadget. Meron na rin itong kasamang FM and AM radio, kaya malilibang ka kahit pa sa malayong biyahe. May mga speaker na rin itong kasama sa front, kaya napakaganda ng sound system. Ang accessories power outlet nito na pwedeng lagyan ng USB port charging system para pwede ka na rin mag-charge ng gadget mo dito. May mga cup and bottle holder na rin ito sa loob, upang sa ganun kapag ikaw ay nagkakape o iinom ng tubig na nakabaso ay hindi rin basta-bastang matatapon. Marami pang ibang mga features o mga specs na makikita mo dito sa loob nito na magpapakomportable at magpapakonvenient ng biyahe mo. Para naman sa kabuuang sukat, ito ay may haba na umabot sa 4,600 mm. Ang kabuuang taas naman nito ay nasa 1,955 mm. Habang ang lapad naman nito ay nasa 1,695 mm. Ang ground clearance nito ay umabot sa 200 mm. Kaya maisasabak mo rin sa matutubig, bahaing kalsada o kaya naman sa malulubak. At turning radius na sobrang ikli lang dahil ito ay may 4.5 meter lang na nasasakop kung i-U-turn mo. Ayang bumuhat o umarga ng bigat na aabot sa 1,655 kg ang payload capacity. Kaya kung ipapasok mo sa courier o sa Lalamove, pwede ka nang magsakay ng mga appliances na mabibigat niyan. Ang cross weight naman nito ay umaabot sa 2,950 kg. May kabigatan nga lang pero napakagaang namang i-handling niyan. Kaya kung pang pamilya, pang outing, pang negosyo ay swak at sulit talaga itong Isuzu Travis Utility Van. Bagay na bagay sa malalaking pamilya. Sa kasalukuyan dito sa bansa, ang kabuuang presyo nito ay umaabot ngayon sa 962,000 pesos. Kung ang pipiliin mo ay ang ulo lang at chassis na walang kasamang rear cabin. Ang isa namang variant nito ay may kasama ng cabin, ibig sabihin kumpleto na talagang van na tinatawag. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1,022,000 pesos dito sa bansa. Sa iba pang detalye nitong sasakyan pagdating dito sa rear cabin space, makakapal ang mga seats nito at may rear AC na rin kasama. Naka-sliding window glass lamang din ito na madali namang buksan kung kinakailangan. Ang lock nito ay napakatibay din at hindi rin basta-bastang nabubuksan kung wala ang mismong susi nito. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mag-click ang subscribe button pati na notification bell
para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment ko sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang may mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is of this collection. Thank you!